Okay, so another opportunity to learn naman tayo. So, introduction muna dito sa series na ituturo ko na basic. So, first thing is yung kind ng teaching tsaka yung audience. Then, yung learning curve tsaka capacity. Tapos, yung number 3 is yung respect each other stage. So, number 1, merong kind ng teaching. Okay? Pwede yang via YouTube kung sa recording ka natututo ng paulit-ulit mong nare-replay. Pwedeng via book or PDF, natuturuan ka ng pagbabasa. Or pwedeng one-on-one na kailangan actual para masundan yung follow-up question mo and matanong mo lahat via question. Or pwedeng mga examples or picture, visual. Maraming examples. Dun ka natututo. Okay? Then yung kind ng audience. So may audience na natututo sila sa apat na yon. Take note yun pa lang yung apat, marami pang ibang klase. So yung iba natututo na sa YouTube, kaya nila yun mag-grasp, kaya nila yun maintindihan. Pero yung iba, kailangan pa ng visual example. Maraming example ng gusto nilang matutunan. Yung iba naman, natututo kakapakinig lang kahit walang video. Yung iba natututo kakabasa, okay? So yun yung audience, which is kayo yon. Now, number 2, kailangan nyo maintindihan yung learning curve tsaka capacity. Hindi porket ako natutunan ko, let's say, yung order block ng 1 day, is kaya mo siya matutunan ng 1 day din. Pwedeng yung iba, kaya siya matutunan ng 30 minutes. Yung iba, matututunan siya in 1 week. Okay? That's the learning curve. And iba-iba tayo ng capacity of learning. And iba-iba tayo ng ways to learn. Since iba-iba tayo ng ways to learn, merong mga newbies na kahit panoorin nila ng paulit-ulit sa YouTube, basahin nila sa PDF, hindi talaga nila magigets. Kasi kailangan nila ng more example and kailangan nila ng actual teaching na maki-question nila lahat ng bagay. Same thing, may mga trader na sobrang advanced na mag-isip is kaya na nila aralin yun ng sarili nila sa YouTube, sa TikTok, kaya na nila i-utilize yung resources. So ako, kaya ko to aralin through books or PDF. Mababasa ko siya ng paulit-ulit. So, iba-iba tayo ng curve. So, kung yung iba natututo ng SMC sa YouTube, kaya na nila aralin yung SMC. Yung iba kailangan pa pumasok sa mga seminar and kailangan pa maturuan kasi hindi nila kaya i-comprehend yung SMC. Kailangan talaga nilang maturuan ng guidance. Okay? With that, pupunta tayo sa number 3. Kaya natin i-respect yung each other stage ng trading. Okay, lagi lang natin isipin na hindi tayo pare-pareho ng capacity tsaka learning curve. Kaya merong trader na nasa level 1, nasa level 4, or higher level. Okay? Kasi kung sasabihin mo sa mga newbie or sa audience na kaya mo to aralin dito, ito dapat mong gawin, ito lang kailangan mong gawin, okay? Hindi niya alam paano gagawin yon. Yun nga lang sabihan mo siya ng JOR na do your own research, hindi niya alam paano mag-research, okay? So admit na natin medyo um, mahirap gawin yon, lalo na pag sinabi sa'yo na may binigay na token, let's say CAS, tataas to at the end of this year, JOR. Ngayon, di mo alam ano i-DOR mo, ano yung i-research mo sa CAS. Okay? So, yung iba, alam nyo yung i-research. Yung iba, walang background talaga. So, respect each other stage. With that, punta na tayo sa part 1. Hello guys! So, right now, tuturuan ko kayo ng basic technical analysis. So, this is part 1 kasi marami tong part. And kung gusto mo matuto mag-trading, isa sa need mong matutunan is yung basic technical analysis. And ito yung support and resistance. Okay? So, ito yung most basic and most criticized strategy of all time. So, di ko alam kung bakit. So, support and resistance. Uh, yung support, kino-consider siya sa ilalim na floor price. Pag sinabing floor price, doon nagbabounce yung market. Okay? Kaya siya support na tinatawag. Yung resistance naman, tinatawag siya na ceiling or andun yung walls niya sa taas. Okay, dito. Kasi dyan
bumabagsak yung price. Pag tumama dyan, nagre-reverse siya pababa. Pero not all the time. Okay? So, support sa baba, resistance sa taas. Take note. Ngayon, etong support, ine-expect dito sa area na to na maraming buyer na nag-aabang. Sa tuwing bumabagsak kasi yung price sa support, maraming buyer dyan na gusto bumili para umakyat naman sa resistance. And dito sa resistance, maraming seller na nag-aantay para bumaba yung price. Take note, not all the time. So, yun lang muna for support and resistance, part 1. Then, punta tayo sa polarity. Okay? Pag sinabing polarity, yung dating support mo is nag-flip siya into resistance. So, paano yun? Ito. Okay? So, mag-focus muna kayo dito. Ito yung support, ito yung resistance. Ngayon, nagbabounce dyan yung price sa loob. Nung lumagpas yung price dito sa resistance, and pumatong siya dito, itong old resistance mo, naging support na siya. Okay? And itong new high mo is naging resistance na siya. Yan yung tinatawag na polarity. Yung dating resistance mo, naging support na siya. Okay? I hope nagigets nyo. So, yan yung tinatawag na flip zone ni market. Clear? So, if may question kayo, yan lang muna. Basic technical analysis, support and resistance, and polarity. I-improve natin to as we go along sa succeeding parts. Okay, for part 2 of support and resistance, so number 1, we have SNR as zones. And number 2, we have area of value. So, improve natin. So, pag sinabing SNR as zones, etong resistance natin and support, hindi talaga siya perfect line. Okay? Walang perfect line sa resistance and support kasi minsan, dinadaanan lang sila ni market or madali silang i-disrespect. Kasi sa dami-dami nating trader, walang magte-trade ng exactly na sinasabi dito is 41,000 lang sa BTC. Doon lang tayo mag-short kasi resistance yon. Hindi mangyayari yon kasi pag sinabing SNR as zones, lagi tayong nag-estimate. Okay? So, mag-short tayo around 41 to 41.5. Parang ganon. Nag-estimate tayo kasi zones to si resistance and support. So, lagyan natin siya ng ganito. Lagyan natin color green kasi marami dyang red pala. Seller na tinutulak yung price pababa. And dito sa ilalim is green kasi tinutulak si price pataas. Okay. So, yan na yung SNR natin as zones. So, take note. Etong zones na to, dito mo malalaman na walang perfect trend line or support and resistance na ilalagay mo whether sa body or sa wick. Ang kailangan mo makuha is yung data points niya. Okay, matututunan nyo yan sa part 3. So, follow for part 3. So, dito, zones yung tinuturo ko is kahit dito yan si price or kahit lumagpas siya dyan or kahit hanggang dito lang siya, it's considered as a resistance zone. Okay? Nandyan siya sa area na yan. Doon tinatawag yung number 2 is area of value. Pag sinabing area of value, etong area na to is kino-consider yan ng mga trader na possible POI or point of interest. Pwede sila dyan mag-long or pwede sila dyan mag-short. Okay? So, nung nandito sila sa gitna, inaantay nila yung area pumunta dito para makapag-trade sila as their POI. Pwedeng short or pwedeng long. Same thing sa support, pag pumunta dyan yung price, pwede silang mag-decide ng long or short. Kasi dito yung area of value, dyan nagre-react yung market or yung mga traders. Kasi this is an obvious picture sa chart. Okay? So, follow for part 3. Okay, so for part 3, dito, data points, time frame, tsaka key levels. Okay? So, pag sinabing data points, ibig sabihin, yung support and resistance na pinlot mo, kailangan mo ng data from the market if
resistance ba talaga siya or support. Okay? So, dito sa example ko, umakyat yung market, then bumaba siya. Pwede natin itong gawing resistance. Okay? Take note. Potential resistance yan. However, nandito yung resistance natin. Bakit? Kasi yung available data points niya is nandito sa area. Okay? Diyan nagbabounce yung price pababa. Okay? Diyan siya rejected. Maingay na yun. Kaya kino-consider to na resistance. Okay? So, paano mo malaman kung magiging valid resistance na to? Pag si price umaakyat na dyan and rejected din. Okay? Ibig sabihin, nag-broke out na siya, nag-break out, tapos andyan na yung resistance. Pero ito yung example ng data points. Okay? Market ang magbibigay sa'yo ng clue kung ito bang resistance mo is valid na nakalagay dyan or dito sa most touches. Okay? Mas rejected and respected area. Okay? Yun yung right term. Rejected and respected area. So, punta tayo sa time frame. Time frame. Tsaka key levels. Kasi ko na to. So, dito sa time frame, kung makikita nyo, ang kino-consider na higher time frame is minsan 1 hour pataas or 4 hours pataas. Pag sinabing higher time frame, yun yung major key levels. Pag sinabing major key levels, ibig sabihin, strong yan kasi galing siya sa higher time frame. Okay? 1 hour or 4 hours pataas. Pag naman mga maliliit na ganito, key levels, tinatawag yan na minor. Okay? Or local. Minor key levels. Ibig sabihin, yan yung mga 1 hour pababa or 15 minutes. Etong mga minor na to, madali yan mabasag. Okay? The more kasi na maliit yung support and resistance mo sa time frame, the more siya na madaling i-disrespect or daan-daanan lang. Pero take note, let's say this is 1 day. Okay? Pag pumunta dyan yung price sa 1 day support na yan, expect a reaction. Kasi hindi yan basta-basta 1 day. 1 day yan ng support and resistance key level. And kung makikita mo yung date dito, possible na last year pa yon or last month, ganon. Kaya malakas yung area of value dito, which is natutunan nyo ng part 2. Okay? So, yan yung time frame and key levels. Mas mababa yung time frame, mas madali i-disrespect yung support and resistance. Mas malaki yung time frame or yung major, mas mahirap siyang basagin. Okay? Or mas matagal siyang butasin. So, follow for part 4. Ayan, game. Part 4. So, ang matututunan natin dito is fake out. So, be careful. Or yung tinatawag na bull or bear trap. Then, break out and break down. Then, number 3 is yung retest plus yung confirmation. So, since natutunan nyo na yung resistance, area of value, key levels, and yung major and minor sa previous session, ngayon, kailangan mo maging careful sa fake out, which is common sa market. Okay? Pag sinabing fake out, let's say this is your resistance. Si market is lalagpas na ganyan, tapos babalik din dito sa loob. Okay? This is fake out. Okay? Ibig sabihin, kala natin ng mga breakout traders, si market nakalabas na dyan and maglulong na siya and magpopularity siya dito, which is babalik siya dito sa ilalim, so mai-stop out niya yung stop loss mo kung meron. Okay? Same thing sa ilalim, bull or bear trap. Tumatama siya dyan sa support, then bigla siyang lalagpas dyan. So, kala mo downtrend na, pero aangat siya ulit dito, papasok siya sa loob. Careful tayo sa fake out, tsaka sa mga false signals ni market. Okay? Bull or bear trap. Manipulation lang yon. Ngayon, pag si market, lumabas siya talaga dito sa resistance, ang tawag doon is breakout. Okay? Let's say, ayan yung resistance, then lumabas si market, and nag-close yung candle sa taas, that is breakout. Okay? Pag sa baba naman siya lumabas, ang tawag doon, breakdown. Sa support siya bumaba, breakdown. Ngayon, saan napupunta dito yung retest? Yung retest is, pag si market lumabas na sa breakout niya, sa resistance, then nireject na siya dito sa
support. Okay? Dating resistance, ngayon, support na. Okay? Diyan nangyayari yung retest. Tapos, dadiretso na siya ulit pa ganyan. So, magkakaroon ka na ulit ng panibagong resistance dito. Yan yung retest. Okay? Nag-breakout siya, fully candle, then with momentum. Tapos, bumalik siya sa support. Sa support. Okay? Yan yung polarity. Breakout or retest. Okay? So, kailangan mo pa rin i-confirm kung dito sa retest niya is papump ba siya ulit or papasok siya dito sa loob. Okay? So, take note, disclaimer lang. Kahit ipakita to ni market yung clear breakout and retest, tas may confirmation ka, pwede ka pa rin i-manipulate ni market. Kasi this is full of liquidity and minsan iba-iba yung sentiment niya. Okay? So, hindi to 100% probability. So, since hindi siya 100% probability, syempre, kailangan mo pa rin ng confirmation and kailangan mo maglagay ng stop loss. Okay? So, I hope may nagets kayo dito. Follow for part 5. So, for part 5, meron tayong SNR shift, patterns, and entries and exit. So, let's see kung maturo ko yan. SNR shift. So, pag sinabing SNR shift, hindi ka lang magbe-base sa kung anong na-plot mo, okay? Since alam mo na resistance to, is paninindigan mo na siya. Siyempre, mag-a-adjust tayo sa market kung ano yung available na data points. Let's say, for example, ito yung resistance mo, which is valid naman siya. Pero dahil gumawa na ng ganito yung market, hindi mo na, pwede mo pa rin ito magamit, pero for future reference. So, siyempre, aakyat pa siya dyan, which is, it takes time bago niya akyatin. So, bago ka makakuha ng setup, matatagalan ka pa. So, i-corner mo na lang siya ng panibagong resistance dito. So, take note ha, lahat ng nasa taas na line is resistance, lahat ng nasa baba na line is support. Okay? So, this is more on guidance. Okay? Kino-corner mo si price. And kung lumagpas man siya dyan, edi, let's say, gumanyan siya. Okay? Then, nag-breakout na to, then may panibago kang resistance dito. Okay? More on kino-corner mo si price. Don't think don't think. Think outside the box. Okay? Although binabox mo siya, think outside the box. Maraming pwedeng mangyari dito sa market na to. And hindi porket yung sinabing diamond pattern is pababa or itong pattern na to is pataas is susundin mo na siya. At least may bias ka lang na alam mo itong pattern na to na pataas pero hindi siya palaging nire-respect ni market. Pwede siyang i-disrespect and pwede niyang i-turn upside down. Okay? So, pag kino-corner mo yan, makakabuo ka ng sarili mong patterns and possible na makakuha ka ng magandang setup and trade sa market. So, yon. Liwanagan nyo lang yung understanding nyo sa market. Hindi ka limited sa pwede mong gawin dito. Pwede ka mag-change ng time frame, pwede kang mag-iba-iba ng patterns na ginagawa. Kahit wala yung pattern sa Google, pero alam mo, mag-work yung patterns na yun, gawin mo. Okay? So, hindi ka limited, walang rules. You can trade anytime. Basta mag-a-adjust ka sa pinapakita ng market sa available data points. Okay? So, yung entries and exit, to follow na lang. Practicein nyo muna itong mga previous session since part 1. Okay? I hope may na-gets kayo. Kung may kulang pa, kung may hindi ako nasabi, comment nyo lang dyan. Baka nakalimutan ko lang. Okay? So, yun lang.